Ben Tulfo Fun Filter. Yung gun licensing, mas madali. Ma-identify mo kagad. Picture mo lang yung mukha, magre-reflect kagad eh. Kung anong dala niya. Picture mo ang plate number, alam mo kung may-ari ng baril to, hindi. So those things are necessary to be more efficient. In the next budget, I will propose it. It'll cost maybe mga 6 billion pesos for a national ID system. And hopefully, Congress grants me the opportunity to. Parang gusto mo maging crime buster pero mali naman yung surveillance mo pa, titiktikan mo pa, ipaprofile mo pa, digital profiling, automated profiling ang tawag niyan. Kapag naisa katuparan mo, nagagamitin mo yung national ID na parang to curb yung sinasabing gun ownership. Abay, parang naggagawa ka ng gun control. Why are you using itong national ID system to curb gun ownership, which is gun control? Why are you using that? Bakit? Kasi pwedeng sabihin digital profiling, automated profiling, automated surveillance by way of, ilan bang baril nito? Delikado po yan. You're now the infringement of civil liberty. You're trying to infringe under the guise na national security over civil liberty. Anong tawag doon? Nagpo-profile na po tayo kung sinong gusto natin tingnan. Hanapin lang sa National ID System. Ilan bang baril yan? Ang National ID System ginagamit hindi para to surveillance, para tiktikan, to monitor the movement, to profile an individual. Aba yan. Anong oras magbabiyahe yan? Ano mang armas niyan? Pagkatapos, silipin mo kung nag-expire. Tirahin natin kasi expire na. Ay, sos Mariosep. Sabi niya mga boss, makakatulong to curb gun ownership in the Philippines. Magkaroon po tayo rito talaga matinding debate or argumento kung kinakailangan. Ang batas na yan ay para sa gun ownership o dinadagdagan niya pa at makakatulong. Kinakailangan dito siguro amyendahan. Although maganda po yung kanyang sinusulong, the means to an end. Pero tingnan po muna natin kung ano kahihinatnan nito. Kung wala namang partisipasyon ng tao, parang sinusubo na lang sa'yo. Tayo, oo na lang na hindi natin naintindihan. Teka muna, ang sino mang naninilbihan sa ating pamahalaan ay naninilbihan para sa tao, para sa atin po yan. Hindi sila ang boss, tayo. Wag po tayo makalimot dyan. Kaya nga po kuminsan itong mga ugat ng korupsyon, bihira po yung partisipasyon ng tao sa ibaba. Ngayon, ang National ID System, na nandiyan na po yan, wala po itong sinasabi niya, isasama niya, kinakailang ng Kongreso rito, kinakailang panukala. Pero bago magpanukala, teka muna, mga tao magsasalita. Kasi ang pinag-uusapan po rito, yung national security and the civil liberty. The civil liberty, yan, national security. Ano bang mauna? Ginawa po yung national ID system para mapabilis ang mga transaksyon ninyo sa mga tanggapan sa gobyerno, SSS, GSIS, at yung mga mapapakita mo, ikaw nga yun dahil may biometric tayo rin. Pero pag ginamit mo na yung national ID system mo para silipin, ito ba yung ilang bang baril nito? Tingnan nga natin to si Juan de la Cruz, ito maangas to eh. Ito, ang daming mga sinasabi nito. Pero silipin mo, ilang bang baril yan? Aber silipin mo, teka muna, Secretary John Vic, you're now encroaching the civil liberty rights. Karapatan niya na civil liberty against national security. Is there any threat? Hindi naman tayo sa Amerika na kung saan ang civil liberty na nanganganib kasi kung minsan mga mass shootings sa eskwelahan, sa simbahan, kung ano-anong pinagagawa. Awa ng Diyos. Wala tayo niyan. Okay naman ang mga pulis natin nagtatrabaho. Kung minsan mahahambalos namin di sa bitag, pero naniniwala pa rin kami. Naintindihan namin, marami pong matitinong mga pulis. Ang importante rito, Secretary John Vic, with due respect, as a crime advocate, nauna pa ako sa iyo, naging bitag bago ako naging gobernador eh. O sasabihin ko sa iyo to. Crime prevention. You're preventing crime to happen by first profiling and at the same time to surveillance activities of an individual under the guise na criminal to, may aktibidades to, paano pag ginamit nyo lang kahit na criminal kasi gusto nyo silipin ang aktibidades niya dahil nabuisit kayo sa kanya? Paano yan? Pwede magamit yan sa masamang paraan. Kinakailangan may control measures, may mekanismo. Ang tanong natin dito, kulang pa ba yung Republic Act na yan? Nadadagdagan mo? Panukala mo muna, magkaroon muna ng public discourse, muna nagkaroon ng debate sa publiko, ang mga argumento, iba't ibang pananaw kasi ang civil liberty rights, ang importante sa atin dito. Yung karapatan ay yung civil liberties against the national security, meron naman tayo mga law enforcers eh. Kulang pa ba yung license to possess firearms, LTAP? Kulang pa ba?
Ang isang pagmamayari ng baril, gusto kong sabihin sa iyo, siguro naman, alam mo to, Secretary Jan Vic, owning a gun is a privilege, not a right. You have the right to apply for gun ownership, but when you're given, you have a privilege, it comes with responsibility and accountability. Hindi lahat pwede mabigyan. Kaya meron tayong mga law enforcers, kaya tayo meron dyan sa, sa kampok namin, mag-a-apply ka, although siguro pagandahin, paigpitin, kasi kuminsan manabibigay may mga sapak sa utak na may baril sila, hindi karapat-dapat, pero nakakalusot, siguro higpitan doon. Talagang mahigpit. Mag-iingat po tayo sa civil liberties. Kung ang national security issue over the civil liberty, mas halaga yung civil liberty unless it's a national security threat. Nasa militar na yan, wala na sa iyo. DILG ka eh. Pag DILG ka, yung mga barangay at yung mga pulis na ginagawa mo security guard mo, kahit na 4 na Australia, sa kalawang kapangit tingnan, chip. Ako naman nagsasalita, no holds barred. Diretso po ako rito. Yung mga health workers, kamakailan, natuwa po sila kasi kahit na paano dadagdagan yung kanilang mga sweldo kasi volunteer po yan. Alam yung volunteer status allowance lang po sila eh. Ngayon, matagal na po natin sinasabi, nung araw pa, nung ako ko'y kasama dun sa eleksyon, ng aming isinusulong po rito, siguraduhin na yung pong nasa sa ibaba ng sinasabing naninilbihan mga frontliners ay mga nasa barangay. Ang mga frontliners ginagamit po natin pag may sakuna, bagyo, o anumang gamit, yung pong unang responder po natin sa barangay sa ilalim po ng national disaster or yung ating civil defense. Nagtutulungan po yan. Of course, nag-DSWD, kasama po yan. Pag may mga sakuna. Ngayon, pag tinignan po natin ang barangay, yung pong mga barangay tanod na kuminsan, sila'y kinukuha lamang allowance lang po ang kada, ano ba yung allowance yan? 1,000. Volunteer lang po sila eh. Ang sa atin lang po, kay mga volunteers na yan, walang benepisyo. Pag may sakuna, bagyo, tapos namatay, wala namang insurance. Pag nagkasakit ang kalang pamilya, kanino pupunta? Manglilimos kung saan-saan, sa barangay kapitan. Matagal na po natin sinasabi. Ngayon, itong si Speaker Boji D, nananawagan po siya, magkakaroon tong Magna Carta for Barangay. Matagal na po ito. Speaker Boji, na long overdue na to. Alam niyo ho, sabi niya, unfair daw. Dapat alam mo to dahil congressman ka at marami kang mga angkan sa mga probinsya ninyo. Kilala mo kung sino-sino mga angkan mo dyan. Siyempre sa Isabela, siyempre mga dyan, alam na mga angkan mo dyan. Mayor, kung sino-sino dyan, dynasty na nga kayo dyan eh. So ang ibig ko sabihin, dapat alam mo na, matagal mo na, bakit mo ngayon sinusulong to? At least kahit na papano, huling mat at magaling, duling pa rin. Basta't katunog doon. Ngayon, unfair daw sa mga barangay personnel. Now you're talking. Oo nga naman, kuminsan, sila po yung unang kawawa yung mga barangay tanod, barangay health workers volunteer. Often the first at work, pumapasok. Kahit na makapiranggit ang sweldo, hindi ka parang iba dyan, kakapal na mukha. No work, no pay. Ayaw po, sahod ng sahod. Tapos tumatanggap ng sahod, wala namang serbisyo. Ito mga barangay tanod, nakita niya, sila yung kawawa talaga. Siguro pakinggan muna natin. Ang ating mga barangay officials ang tunay na frontliner ng ating pamahalaan. The first responders, the first point of contact, the ones on the ground, sila ang unang nilalapitan kapag may problema. Malinaw ang layunin ng panukalang ito. Una, kilalanin at pagbutiin ang kompensasyon at benepisyo ng ating mga punong barangay kagawad, SK officials at mga barangay personnels sapagkat hindi makatarungan na sila ang nangunguna sa trabaho ngunit nahuhuli sa benepisyo. Ikalawa, tiyakin ang availability ng basic services at pasilidad sa bawat barangay. Mula barangay halls at health centers hanggang sa iba pang mga infrastrukturang kailangan ng komunidad. At ikatlo, palakasin ang kakayahan at katayuan ng barangay bilang institusyon upang mas maayos nilang magampanan ang papel nilang bilang pinakaunang unit na namamahala. Hindi na bago yan, lumang tugtugin yan, Boji. Kung gagawin po talaga ng DILG, ito dapat yung tinututukan mo, Jan Vic. I call on you, instead of you talking about something na parang kang brand buster, ready for the presidency ka na, ito muna unahin mo. Unahin mo muna sa bakuran mo.
Tumingin ka muna sa bakuran mo, tingnan mo muna kung kailangan kasi ang mga barangay sa ilalim ng DILG yan. Charity begins at home. At ang gusto lang natin dito siguro, kung humihingi ka ng pondo na 6 billion, ayawan ko kung standardize ang pay scale ng barangay, pero base doon sa minimum wage ng bawat probinsya, at gawin po silang ganun ang sweldo, hindi man nakakaawa. Kasi kami po ang mga bossing, nakakausap po natin mga barangay. Naglibot po kami sa buong bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Inaamin ko po during those times, hindi lang naman ako pinalusot eh. Isa po dyan sa mga sinasabi po natin. Meron po kaming ginawang reaching out para may parating ang mensahe. Matagal na po yan. Sinisigaw na po yan ng mga barangay noon pa. Mula sa Tondo, Pagadian, Cagayan, hang Batangas, Laguna, kahit saan, Leyte, ang kausap natin, na yun pong hinihiling po ng mga Cagayan de Oro City, yan na, Luzon, Visayas, Mindanao, na pag nakakausap po natin ang sa barangay forum at pagdating po sa sinasabi town hall, yun po agad unang-una kahit dito po sa Quezon City, nakausap po natin mga barangay po rito, ang pinakakawawa po talaga mga tanod. Na kung minsan nakakagalitan po namin dito sa help desk, Pambansang Sumbungan, dito po, kasi kung minsan sa kanilang may ginagawa. Pero at the end, parang maaawa ka kasi nakikita mo kung minsan mga pasentabi lang po ang aking sasabihin. Parang kung minsan mga gus-gusin, uhugin ang dating ng mga barangay natin. Kulang kasi sa sweldo. Tapos meron pang iba dyan, 1,500 na lang ang sweldo. Hindi po pwedeng sweldo sila ng kada buwan, kada 3 buwan. Iipunin muna para makuha yung 4,500 sa 3 buwan. Paano mabubuhay yan? Volunteer eh. Kung gawin na lang natin regular, tulad ng sa mga LGU na kung saan yung mga, sabi nga dito, sila yung mga contractual o casual, sila yung mga job order, i-job order nyo lang. Ang job order, itong pay scale, na kahit na paano, disente, makatulong man lang. Kahit naman lang 2,000 sa isang, kita mo, barangay tanod ka, first responder ka. Ang mga sweldo ng mga kasambahay ngayon, 8,000. Umaabot na ng, yung iba nga, nagpapasahod ng mga kasambahay, maabot na po sila ng 18. Maabot na ng 20. May kilala po ako dyan. Ang kilala ko, si Benny Tishiba, nagpapasweldo po siya ng 18, 20. Diba, 25 na nga eh. Kakahiya kasi pagkasambahay mo. Hindi naman kasambahay ang trato, pero mga household sila. Ang point natin dito, matagal na po ito eh. Kung ang mga kasambahay, binigyan po natin ng yung kanilang sweldo, yung talaga, para Metro Manila sa probinsya, bakit hindi po natin ma-standardize yung mga barangay workers? Bakit hindi natin standardize na walang bababa? Kung hirap na sa mga probinsya, 8,000. Pag sa syudad na, medyo 12. Kung maunlad yung syudad, kaya mo na magpasweldo ng 15 para mabuhay magandang serbisyo. Sakaling nagtatrabaho, pagkatapos magkakasakit, magmamalimos. Napapabayaan po talaga mga barangay. Matagal na po. Lahat ng mga politiko, sabi po ng mga barangay, ito po sa iba't ibang probinsyang naabot po namin. Lahat na po, sir, nangangako po sa amin pag malapit ng eleksyon. Matagal pang eleksyon, iba. Lagi po yan ang tinatema. Lagi pong sinasabi. Lagi po nila, pag sila'y kaharap po kami, lagi pong pinapangakong sweldo, pero wala pa rin parang nangyayari. At last, kamakailan, I think ito yung barangay health workers, yung allowance, na itaas ng konti. Pero kulang pa rin. 5,000? Sus Mariosep. Ginawa po ni Grace po yan. Kaya ang problema po natin dito, sa halip na kukuha tayo ng mga 5,000 o 6 billion budget, magkano kaya pag in-standardize na yung allowance na parang gawin po natin yung job order lahat, standard yung mga depende sa wage level po, yung minimum wage ng mga nasa probinsya, bakit hindi lang po gawin? 8. Ang problema, sa DILG dapat propose natin dyan, ilaban mo yan, John Vic, yung mga barangay. Ben Tulfo Fun Filter.